Sa ilalim ng marangyang liwanag ng chandelier sa aming silid, maingat kong isinuot ang silk na kurbata sa leeg ng aking asawa si Eduardo. Bawat haplos ko sa mamahaling tela ay tila isang ritual ng katapatan na ginagawa ko sa loob ng 15 taon. Ngumiti siya sa akin yung ngiting nagpabagsak sa akin noon, habang tinitignan ang kanyang sarili sa malaking salamin. "You're the best, Val. I don't know what I'd do without you." Bulong niya bago humalik sa aking noo. Eksaktong sa sandaling iyon, uminog ang mundo sa isang direksyong hindi ko inaasahan. Ang kanyang cellphone na nasa ibabaw ng dresser ay biglang umilaw at tumunog ang speaker mode, ay tila sadyang bumukas sa isang hindi sinasadyang pagkakamali. "Love, huwag mong higpitan masyado ang suot mong kurbata. Gusto kong ako ang magtatanggal niyan mamaya sa penthouse natin. Hayaan mo na muna ang tuyot mong asawa, mabilis lang naman ang meeting mo, di ba?" Ang boses ni Sofia, ang aking head of marketing, ay gumaralgal sa buong silid, malinaw at puno ng kalandian. Tumigil ang paghinga ni Eduardo. Nakita ko sa reflection ng salamin ang mabilis na pagpula ng kanyang mukha at ang panginginig ng kanyang mga kamay habang mabilis na dinampot ang telepono. "Val, it's a prank. Alam mo naman ang mga bata sa opisina masyadong mapaglaro dahil sa stress sa kumpanya natin." Mabilis niyang paliwanag, isang gaslighting na hinaluan ng pilit na tawa. "Huwag kang praning, love. Business trip lang ito sa Tagaytay." Hindi pa ako nakakasagot nang biglang bumukas ang pinto at pumasok ang aking biyenan, si Doña Imelda, na may dalang listahan ng mga bisita para sa nalalapit naming anibersaryo. "Valeria, bakit ka pa nakatayo dyan? Ihatid mo na ang asawa mo sa baba. Naghihintay na ang driver. At pakisigurado na maayos ang lahat ng papeles niya. Eduardo is working so hard for this family. Ang itulong mo na lang ay huwag siyang bigyan ng sakit ng ulo sa mga hinala mong walang kwenta." Sa loob ng ilang segundo, naramdaman ko ang gipit na sitwasyon. Ang asawa kong nagsisinungaling sa harap ko at ang biyenan kong tinatrato akong parang isang utusan sa sarili kong pamamahay. Pakiramdam ko ay may mga kamay na sumasakal sa aking leeg, pilit akong ibinabaon sa papel ng isang martir na asawa. Ngunit sa gitna ng ingay ng kanilang mga dahilan, isang malamig na katahimikan ang namayani sa aking puso. Ang init ng pagmamahal na itinanim ko sa loob ng 15 taon ay tila dinaluhong ng yelo. Tinitigan ko si Eduardo hindi bilang asawa kundi bilang isang investment na nabulok na sa ilalim ng aking mga kamay. Sa bawat sakripisyo ko, sa bawat gabing pinuyat ko para palaguin ang kumpanyang iniwan ng tatay ko, na siya na ngayon ang nagpapatakbo. Ito lang ang ibabalik niya. "Val, are you okay?" Tanong ni Eduardo, bakasang kaba sa kanyang boses habang sinusubukan niyang hawakan ang aking balikat. Dahan-dahan kong inalis ang kanyang kamay. Walang luha, walang sigaw. Isang tipid na ngiti ang sumilay sa aking mga labi, isang ngiting hindi umabot sa aking mga mata. "Of course, Eduardo. I'm perfectly fine. You should go. Ayaw nating paghintayin ang client mo sa penthouse, hindi ba?" Nagulat siya sa aking kalmado at direktang sagot. Akala niya ay magwawala ako, na magmamakaawa ako para sa katotohanan. Ngunit ang Valeria na kilala niya ay namatay na sa sandaling narinig ko ang boses ng ibang babae sa kanyang telepono. "Go, Eduardo. Make sure you close the deal tonight." Dagdag ko habang inaayos ang kanyang tuxedo. Sa huling pagkakataon, ang aking mga daliri ay malamig na parang bakal. Nang marinig ko ang pagsara ng pinto ng kanilang sasakyan sa ibaba, hindi ako humagulgol. Sa halip, naglakad ako patungo sa aking study table. Kinuha ko ang aking sariling telepono at mabilis na tinawagan ang isang numerong matagal ko nang itinago. "Attorney Santos, this is Valeria. I'm calling about my father's secret clause in the will. I want the full audit of V&E Corp and I want it by tomorrow morning. Simulan na natin ang paglilinis." Habang nakatingin ako sa labas ng bintana, pinagmamasdan ng papalayong sasakyan ni Eduardo, naramdaman ko ang unang hakbang ng aking paglaya. Hindi ko kailangan ng luha para hugasan ang dumi ng kanyang pagtatraidor. Ang kailangan ko ay ang bawat sentimo, bawat dokumento, at ang bawat piraso ng kapangyarihang ipinahiram ko sa kanya. Ang laro ay nagsisimula na, at sa pagkakataong ito ako na ang may hawak ng alas. Hindi pa lubos na nakakalayo ang sasakyan ni Eduardo nang marinig ko ang marahas na pagbukas ng pinto ng aking silid-aklatan. Pumasok si Doña Imelda na tila isang reyna na nanggagalaiti sa galit. Ang kanyang mga mamahaling alahas ay kumikinang sa ilalim ng ilaw, ngunit ang kanyang mukha ay puno ng pangungutya.
Valeria, ano ang tingin mong ginagawa mo? Bakit mo sinagot ang asawa mo ng ganoon? Ang boses niya ay matalas tila isang latigo na humahagupit sa katahimikan. Dapat kang magpasalamat na pinananatili ka pa rin ni Eduardo sa tabi niya sa kabila ng iyong pagkukulang. 15 taon, Valeria. 15 taon na kaming naghihintay ng apo, ngunit wala kang naibigay. Kung humanap man siya ng aliw sa iba, ikaw ang dapat sisihin dahil hindi mo nagawang maging isang ganap na babae sa kanyang paningin. Huminga ako ng malalim, hinahayaan ang bawat salita niya na dumaan sa akin nang hindi ako nasusugatan. Noon ang mga salitang ito ay sapat na para mapaiyak ako sa loob ng banyo. Ngunit ngayon ang mga ito ay nagsisilbi na lamang na gasolina sa apoy ng aking determinasyon. Mother, ang kawalan ng kakayahang magkaroon ng anak ay hindi lisensya para magtaksel. Mahinahon kong sagot habang maingat na itinitiklop ang mga dokumento sa aking harapan. At kung iniisip ninyong ang pagtitiis ko ay tanda ng kahinaan, nagkakamali kayo. Pinag-aaralan ko lang ang bawat anggulo bago ko tuluyang putulin ang tali. Huwag kang mapagmataas. Sigaw niya, ang kanyang mga daliri ay nakaturo sa akin. Wala kang mapupuntahan. Ang pamilya namin ang nagbigay sa iyo ng pangalan. Without Eduardo, you are nothing but a ghost of your father's legacy. Hindi ko na siya sinagot. Lumabas ako ng mansyon at dumiretso sa opisina ng V&E Corp. Kailangan kong makita ang lahat ng nangyayari sa loob ng aking kaharian bago ito tuluyang masira ng mga anay. Pagpasok ko sa lobby, sinalubong ako ng bulong-bulungan ng mga empleyado. Ngunit ang kumuha ng aking atensyon ay ang eksena sa gitna ng marketing floor. Doon ay nakita ko si Sofia, ang babaeng narinig ko sa telepono kanina. Nakasandal siya sa table ni Eduardo habang hawak-hawak ang kanyang noo, tila hihimatayin. Ang kanyang mukha ay maputla, isang sining ng pagpapanggap na alam kong praktisado. Sir Eduardo, pasensya na po. Bigla lang talagang nagdilim ang paningin ko. Siguro dahil ito sa gamot na iniinom ko para sa aking kondisyon. Ang boses ni Sofia ay tila isang kuting na nagmamakaawa, sapat na malakas para marinig ng lahat at magmukhang isang biktima. Mabilis na lumapit si Eduardo, ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala na kailanman ay hindi ko nakita para sa akin itong mga nakaraang taon. Sofia, dahan-dahan, I told you don't overwork yourself. Attorney, dalhan niyo siya ng tubig ngayon din. Lumakad ako palapit sa kanila, ang tunog ng aking high heels sa sahig ay tila isang babala. Agad na napatayo ng tuwid si Eduardo nang makita ako habang si Sofia naman ay mabilis na yumuko. Pilit na itinatago ang isang mapanuyang ngiti sa likod ng kanyang mga buhok. Am I interrupting a medical emergency? Tanong ko sa boses na kasing lamig ng yelo. Val, what are you doing here? Akala ko ay nasa bahay ka lang. Nautal na sabi ni Eduardo. I decided to check on the foundation's funds, Eduardo. After all, the anniversary is approaching. Sagot ko habang nakatitig ng diretso kay Sofia. Miss Sofia, kung may sakit ka talaga, mas mabuting sa ospital ka pumunta, hindi sa opisina ng asawa ko. We wouldn't want a liability case in our hands, right? Nanginig ang mga balikat ni Sofia at muling bumalik ang kanyang pagiging pa-victim. Pasensya na po, Ma'am Valeria. Hindi ko po sinasadya. Gusto ko lang pong matapos ang project para sa inyo. Enough, Sofia. Magpahinga ka na muna sa lounge, utos ni Eduardo bago ako hinila palayo. Ngunit bago pa kami makapasok sa kanyang opisina, isang folder na naiwan sa ibabaw ng desk ni Sofia ang kumuha ng aking pansin. Ito ay isang kasunduan sa pagbili ng isang lupa sa Forbes Park. Ang nakalagay na bumibili Doña Imelda. Ngunit ang pondo isang transfer galing sa offshore account ng V&E Corp na ako lamang at si Eduardo ang dapat na may access. Tumingin ako kay Eduardo, ang aking puso ay tumitibok ng mabilis, ngunit ang aking isipan ay nananatiling matalas. Ang aking asawa at ang aking biyenan ay nagtutulungan para nakawan ako. Hindi lang ito usapin ng pagtataksil sa kama, ito ay isang sistematikong pagnanakaw sa aking buhay. Eduardo, tawag ko sa kanya habang nakatalikod siya sa akin. May itatanong ako sa'yo. Ano yun, Val? Iritadong sagot niya. Do you believe in karma? Tumawa siya ng bahagya, isang tawang puno ng kayabangan. Karma is for people who can't control their destiny, Val. At sa kumpanyang ito, ako ang destiny. Hindi niya alam na habang nagsasalita siya, ay akin ang kinukuhanan ng larawan ang dokumentong hawak ko. Isang ebidensya na sapat na para hilingin ang kanyang pagkakakulong. Bawat hakbang ko palabas ng opisina ni Eduardo
ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga bubog na ako mismo ang naglatag. Hindi dahil sa sakit kundi dahil sa matalas na tunog ng katotohanan. Ang bawat sentimong ninanakaw nila ay hindi lamang pera. Ito ay ang pawis at dangal ng aking ama na binuo ang V&E Corp mula sa wala. Sa loob ng aking sasakyan, muli kong tinitigan ang larawan ng dokumentong kinuha ko. Ang mankapalan ng mukha ni Doña Imelda na gamitin ang pangalan ng aking ama para sa sarili nilang luho ay tila isang lason na dahan-dahang gumagapang sa aking sistema. Hindi ako pwedeng magpadalos-dalos. Ang galit ay isang emosyong madaling maubos, ngunit ang paghihiganti ay isang sining na nangangailangan ng pasensya. Inilabas ko ang aking laptop at mabilis na pumasok sa internal system ng kumpanya. Bilang Chief Financial Officer, may mga backdoor access ako na hindi alam ni Eduardo at doon natuklasan ko ang mas malalim pang hukay. Hindi lang pambili ng lupa sa Forbes Park ang perang inilabas. May mga regular na transfer patungo sa isang pribadong klinika sa Singapore sa ilalim ng pangalan ni Sofia. Ang dahilan, specialized cancer treatment. Isang mapait na tawa ang kumawala sa aking mga labi. Alam ko ang bawat medical record ng aking mga empleyado dahil sa insurance policy ng kumpanya. Si Sofia ay kasing lusog ng isang kabayo. Ang sakit na sinasabi niya ay isang malaking kasinungalingan, isang drama para makuha ang awa at pera ni Eduardo. Attorney Santos, nakuha mo na ba ang bank records? Tanong ko nang sagutin niya ang aking tawag. Ang aking boses ay patagwalang bahid ng emosyon, tila isang robot na nagbabasa ng datos. Yes, Ma'am Valeria. At tama ang hinala mo, Eduardo is using the Corporate Emergency Fund as his personal piggy bank. Pero may mas malala pa. Nag-apply siya ng panibagong loan sa bangko gamit ang iyong pirma. Isang forgery, ma'am, sagot ng abogado sa kabilang linya. Naramdaman ko ang pagpintig ng ugat sa aking noo. Ang pagnanakaw ay isa ng kasalanan, ngunit ang pakialaman ng aking pagkakakilanlan para sa kanyang kataksilan ay isang deklarasyon ng giyera. Hayaan mo siyang ituloy ang loan attorney. Huwag mo munang harangin. Gusto kong lumubog siya sa utang na hindi niya kayang bayaran kapag binawi ko na ang lahat. Pag-uwi ko sa mansyon ng gabing iyon, sinalubong ako ng isang eksenang tila hango sa isang teleserye ng mga mapagpanggap. Nakaupo si Eduardo sa dining table, may dalang isang pumpon ng mga pulang rosas at isang maliit na velvet box. Ang kanyang mukha ay puno ng pagsisisi, isang acting na deserve ng isang parangal. Val, I'm so sorry about earlier. Masyado lang akong naging defensive dahil sa stress. I want to make it up to you. Sabi niya habang dahan-dahang lumalapit sa akin. Binuksan niya ang kahon at tumambad ang isang brilyanteng kwintas. Happy advance anniversary, love. Please let's not fight. Tinitigan ko ang kwintas. Alam ko gamit ang perang ninakaw niya sa akin, binili niya ang aking katahimikan. Isang mapanuyang ngiti ang sumilay sa aking mga labi habang hinahayaan ko siyang isuot ang kwintas sa aking leg. Ang lamig ng ginto sa aking balat ay tila isang paalala ng kanyang pagtataksil. It's beautiful, Eduardo, at bulong ko. Pero alam mo, may kailangan din akong ipapirma sa iyo. Isang dokumento para sa expansion natin sa Cebu. Sabi mo, di ba you want the best for the company? Anything for the company and for you, Val, sagot niya sabay halik sa aking kamay. Ang amoy ng kanyang pabango ay hinaluan ng amoy ng vanilla, ang pabangong gamit ni Sofia. Gusto kong sumuka ngunit nanatiling matatag ang aking sikmura. Inilapag ko ang folder sa mesa. Sa ilalim ng mga papeles para sa expansion nakatago ang isang quitclaim deed at isang pag-amin sa malversation of funds na nakabalat kayo bilang internal audit acknowledgement. Dahil sa sobrang kumpiyansa at pagmamadali niyang maibalik ang aking tiwala, hindi na niya binasa ang bawat pahina. Pinirmahan niya ang bawat isa ng may ngiti. Done, sabi niya sabay abot ng panulat sa akin. Now can we have dinner? Sure, Eduardo, mag-celebrate tayo, sagot ko habang maingat na itinatago ang folder sa aking bag. Dahil simula bukas, marami nang magbabago. Eksaktong sa sandaling iyon tumunog ang doorbell ng mansyon. Pumasok ang isang tauhan mula sa isang courier service, may dalang malaking box na para kay Eduardo. Nang buksan niya ito sa harap ko, tumambad ang isang baby stroller at mga mamahaling gamit ng sanggol. Namilog ang mga mata ni Eduardo. Ang kanyang mukha ay biglang nawalan ng kulay, tila isang bangkay na nakatayo sa gitna ng sala. Tumingin siya sa akin, pawis na pawis. Val,
It's for my cousin. Yes, my cousin in the province. Nagkamali lang siguro ng delivery address. Hindi ako kumibo. Nilapitan ko ang stroller at dahan-dahang hinaplos ang malambot na tela nito. Isang golden moment ng katahimikan ang namayani kung saan ang tanging naririnig ay ang mabilis na paghinga ng aking asawa. The color is nice, Eduardo, sabi ko sa isang mahinahon, ngunit nakapangingilabot na tono. Pero sayang naman wala tayong anak, di ba o baka naman? May balak ka ng punan ang pagkukulang ko. Nanatiling nakapako ang aking paningin sa asul na tela ng baby stroller. Napakalamig ng aking mga daliri habang hinahaplos ang malambot na sandalan nito. Ngunit sa loob ko, may isang bahagi ng aking pagkatao na tuluyan ng naging bato. Ang bawat gamit na nasa loob ng box, mga pranela, bote ng gatas, at maliliit na sapatos, ay tila mga piraso ng ebidensya ng isang krimen na matagal nang ginagawa sa likod ko. Val, makinig ka. Halos gumuho ang boses ni Eduardo habang sinusubukan niyang humakbang palapit. Ang kanyang mukha ay kasing putla ng papel, at ang butil-butil na pawis sa kanyang noo ay lalong nagpatingkad sa kanyang hitsura bilang isang nahuling kriminal. Nagkamali lang talaga ang courier. Para kay pinsan yan si Ricardo. Nagpabili siya sa akin dahil discounted ang account ko sa mall. Huwag mong bigyan ng malisya ang isang simpleng pagkakamali. Isang maikling tawa ang kumawala sa aking lalamunan. Isang tawang walang halong saya, kundi puno ng pangungutya. Discount sa lahat ng pwedeng ipabili sa'yo, Eduardo, baby stroller pa. At sa bahay pa natin ipinadala. Valeria, tama na yan. Ang matinis na boses ni Doña Imelda ay bumutas sa katahimikan ng sala habang pababa siya sa engrandeng hagdanan. Ang kanyang mukha ay hindi bakas ng pagkagulat kundi ng depensa. Lumapit siya at agad na tumayo sa pagitan namin ni Eduardo, tila isang inahing manok na pinoprotektahan ng kanyang anak na traidor. Isang gamit lang yan, ginagawa mong malaking issue. Kung hindi ka ba naman baog sana ay para sa sarili mong anak ang binibili ng asawa mo. Huwag mong pairalin ang selos mong walang basehan. Eduardo is a busy man. He's just being helpful to his family. Dagdag pa ng biyenan ko, ang kanyang mga mata ay naniningkit sa galit. Tinitigan ko silang dalawa. Ang mag-inang ito ay tila mga anay na dahan-dahang ngumangat-ngat sa pundasyon ng aking buhay, habang ako naman ang nagbibigay sa kanila ng masisilungan. Doon ko napatunayan na ang katotohanan ay hindi lamang masakit, ito rin ay nakasusuka. You're right, mother. Kalmado kong sagot, ang aking boses ay patag at walang bahid ng galit. Busy man si Eduardo, masyadong busy sa paggawa ng pamilya sa labas, habang ang perang ginagamit niya ay galing sa pawis ko. Val, ano bang sinasabi mo? Pilit na tawa ni Eduardo bagamat ang kanyang mga mata ay hindi makatingin ng diretso sa akin. Keep the stroller, Eduardo. Ibigay mo sa pinsan mo. Sabi ko sabay talikod sa kanila. I need to rest. Marami pa akong dapat asikasuhin sa opisina bukas. Pumasok ako sa aking silid-aklatan at agad na nilock ang pinto. Hindi ako umiyak. Ang bawat luha na dapat sana ay pumatak ay naging mga numero at plano sa aking isipan. Binuksan ko ang aking private vault at kinuha ang orihinal na kopya ng aking father's will. Nahanap ko ang isang talata na matagal nang ibinulong sa akin ni Attorney Santos bago pa man pumanaw ang aking ama. The stewardship of the V&E properties, including the ancestral penthouse in Makati, shall remain solely under Valeria's name. Any attempt to use corporate funds for personal gain or to house non-blood relatives in the family estates shall trigger an immediate forfeiture of management rights. Agad kong tinawagan si Attorney Santos sa pamamagitan ng isang encrypted line. Attorney, kailangan kong malaman kung sino ang nakatira sa Makati penthouse ngayon. Gamitin mo ang lahat ng security connections natin. I expected this call, Ma'am Valeria. Sagot ng abogado, ang boses ay seryoso. May nakapagsabi na sa akin na may bagong lipat doon 3 linggo na ang nakalilipas. Ang pangalang nakarehistro bilang guest ni Mr. Eduardo ay isang Sofia Madrigal. Naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso. Hindi lang siya binubuhay ni Eduardo, ipinatira niya ang kanyang kabit sa bahay na itinayo ng aking ama para sa akin. Isang malalim at malamig na galit ang bumalot sa aking buong pagkatao. Gusto ko ng live feed ng security cameras sa penthouse na yan, attorney. Ngayon din. Sa loob ng ilang minuto lumabas sa aking screen ang isang malinaw na video. Doon sa gitna ng sala ng aking paboritong bahay ay nakita ko si Sofia. Hindi siya mukhang may sakit.
Nakasuot siya ng isang mamahaling silk robe. Ang robe na ako ang bumili para kay Eduardo noong huling birthday niya. Hinahaplos niya ang kanyang tiyan na bahagya ng bumubukol habang tinitignan ang parehong asul na stroller na kakarating lang sa aming mansyon. Isang malaking pagkakamali ang ginawa mo, Eduardo. Bulong ko sa dilim ng silid. Ibinigay ko sa iyo ang mundo pero ginamit mo to para itayo ang sarili mong impyerno. Lumabas ako ng silid at nakita ko si Eduardo na nakatayo sa labas ng pinto, tila nag-aabang. Val, can we talk? Please, let's fix this. Ngumiti ako sa kanya, isang ngiting kasing talim ng labaha. Fix what, Eduardo? Okay na ang lahat. In fact, I have a surprise for you. Bukas magkakaroon tayo ng special board meeting. I want to announce a promotion for you. Nanlaki ang kanyang mga mata, isang halo ng gulat. At saya ang rumihistro sa kanyang mukha. Akala niya ay nauto ko na naman siya. Akala niya ay nakuha niya na naman ako sa kanyang mga matatamis na salita. Talaga, Val, thank you. I promise I will do better. Sabi niya sabay yakap sa akin. Hindi niya alam na ang yakap na iyon ay ang huling yakap bago ko siya tuluyang ihulog sa bangin ng kanyang sariling kasinungalingan. Ang umagang iyon ay tila mas maliwanag kaysa sa mga nakaraang araw, ngunit ang lamig sa aking mga kamay ay hindi maikakaila. Isinuot ko ang aking pulang suit, isang kulay na sumisimbolo sa kapangyarihan, at sa dugong handa kong dumanak sa matalinghagang paraan. Habang tinitignan ko ang aking sarili sa salamin, hindi ko na nakita ang asawang laging nagpaparaya. Ang nakita ko ay ang anak ni Don Valeriano, ang tunay na tagapagmana ng V&E Corp. Val, you look stunning, bagay na bagay sa iyo ang pula. Is this for my big day, Maton? Bungad ni Eduardo pagpasok niya sa walk-in closet. Suot niya ang kanyang pinakamahal na relo, at ang ngiting akala niya ay sapat na para maloko ako habang buhay. It is a big day, Eduardo, para sa ating lahat. Sagot ko habang maingat na isinasara ang butones ng aking blazer. Ang boses ko ay walang bahid ng galit kundi isang patag na kumpas ng katiyakan. Pagdating namin sa boardroom, naroon na ang mga miyembro ng board. Ang katahimikan sa loob ng silid ay sapat na para marinig ang bawat tibok ng puso ni Eduardo na halatang excited sa inaasahang promotion. Umupo ako sa kabisera, ang pwestong para lamang sa chairman. Magandang umaga sa inyong lahat. I called this emergency meeting to discuss the future of V&E Corp. Panimula ko. Tumingin ako kay Eduardo at tumango. Eduardo has been my partner for 15 years. At ngayong araw gusto kong kilalanin ang lahat ng extra efforts na ginawa niya sa labas ng opisina. Ngumiti ng malawak si Eduardo, handa nang tumayo para magpasalamat. Ngunit bago pa siya makapagsalita, pinindot ko ang remote ng malaking screen sa likod ko. Hindi ang financial growth ng kumpanya ang lumabas. Ito ay ang live feed mula sa security cameras ng aming penthouse sa Makati. Nakita ng lahat si Sofia na komportableng nakaupo sa sala, hinahaplos ang kanyang tiyan, habang may kausap sa telepono tungkol sa bagong bahay na ibinigay sa kanya ni Eduardo. Kasunod nito ay ang mga dokumento ng pagnanakaw ng pondo at ang peking pirma ko sa bank loan. Narinig ko ang sabay-sabay na paghapos ng hininga ng mga board members. Ang kaninang mayabang na hitsura ni Eduardo ay biglang napalitan ng isang mukhang tila hinigop ang lahat ng dugo. Val, wait. Anong ibig sabihin nito? This is a fabrication. Niloloko ka lang ng kung sino, sigaw ni Eduardo, ang kanyang boses ay pumiyok sa takot. Tumayo siya at pilit na lumapit sa akin, ngunit hinarangan siya ni Attorney Santos. Nakapapasok lang ng pinto kasama ang dalawang security officers. Mr. Eduardo, ang lahat ng ebidensyang nakita ay dumaan sa forensic audit. At base sa moral turpitude clause ng diwa ni Don Valeriano, ang anumang pagnanakaw o immoral na gawain ay automatikong mag-aalis sa iyo sa posisyon. Paliwanag ni Attorney Santos sa isang baritonong boses na puno ng awtoridad. You can't do this to me. Ako ang nagpalaki ng kumpanyang ito. Pagwawala ni Eduardo, ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin sa akin. Valeria, baog ka na nga, wala ka pang utang na loob. Sa akin mo lang naramdaman ang maging asawa na natili akong nakaupo. Ang aking likod ay tuwid na parang bakal. Hindi mo ako ginawang asawa, Eduardo. Ginawa mo akong bangko at ngayong araw sarado na ang account mo. Inabot ko sa kanya ang isang brown envelope. Iyan ang notice of termination mo bilang CEO at ang summons para sa annulment case natin. Kasama na rin dyan ang warrant of distraint para sa lahat ng accounts mo na nakapangalan sa kumpanya. You have 10 minutes to clear your desk. After that, any property you carry that isn't yours
will be considered theft. Valeria, please, huwag naman ganito. Isipin mo ang pamilya natin. Pagmamakaawa niya, biglang nagbago ang tono mula sa pagiging agresibo patungo sa isang pa-victim na paraan. Pamilya. Ang pamilyang binuo mo sa penthouse ko gamit ang pera ko. Tumayo ako at lumapit sa kanya, ang amoy ng aking mamahaling pabango ay tila sumasakal sa kanya. Mother is waiting for you at the lobby. I already sent her belongings there too. Since mahal na mahal niyo ang isa't isa, magsama kayo sa hirap. Habang kinakaladkad si Eduardo palabas ng boardroom ng mga security, ang tanging naririnig ay ang marahas na paghampas ng kanyang mga sapatos sa sahig at ang kanyang mga huling mura na unti-unting nawawala sa kalsada. Bumalik ang katahimikan sa boardroom. Tumingin ako sa mga miyembro ng board na tila hindi pa rin makapaniwala sa bilis ng mga pangyayari. Now shall we proceed with the real agenda? We have a company to save from the mess he created. Ngunit bago pa kami makapagsimula, tumunog ang aking personal na telepono. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero ang pumasok. May kalakip itong larawan ni Sofia na duguan ng braso at nakahiga sa sahig ng penthouse. May caption na, "Isang maling galaw mo pa, Valeria, at ang dugo ng batang ito ay mapupunta sa mga kamay mo." Naramdaman ko ang mabilis na paglamig ng aking sikmura. Ang laro ay hindi pa tapos. Si Sofia ay hindi lang basta kabit siya, ay isang desperadong manlalaro na handang pumatay o magpakamatay para sa kayamanang akala niya ay kanya na. Tinitigan ko ang screen ng aking telepono habang ang mga hininga ng mga tao sa loob ng boardroom ay tila naging usok na lamang sa paligid ko. Ang larawan ni Sofia duguan, nakahiga sa sahig ng aking penthouse, at ang kanyang mga mata na tila nagmamakaawa ay isang sining ng panlilinlang. Alam ko ang laro niya. Alam ko ang takbo ng utak ng isang babaeng itinaya, na ang lahat sa isang sugal na talo na sa simula pa lang. Hindi ako nanginig. Sa halip naramdaman ko ang isang matalim na lamig na dumaloy sa aking mga ugat. Lumingon ako kay Attorney Santos na noon ay naghihintay ng aking utos. Attorney, itawag mo ito sa pulis at sa pinakamalapit na ospital. Sabihin mo may intruder sa aking penthouse at mukhang nag-attempt ng suicide para i-frame ako. Ang boses ko ay diretso, walang bahid ng takot o pag-aalinlangan. Val, anong gagawin mo? Baka bitag ito. Babala ni Attorney Santos, ang kanyang mukha ay bakas ng matinding pag-aalala. Bitag nga ito, Attorney, at gusto kong pumasok sa loob para makita kung paano siya guguho sa sarili niyang palabas. Sago, habang mabilis na naglalakad palabas ng boardroom, ang bawat hakbang ng aking sapatos sa tiles ng hallway ay tila tunog ng isang orasan na nagbibilang ng nalalabing sandali ng kanilang kasinungalingan. Pagdating ko sa penthouse, ang amoy ng bakal at ang katahimikan ng silid ay sumalubong sa akin. Ang marahang pagpihit ng kandado ay tila isang hudyat ng pagsisimula ng huling yugto. Nakita ko si Sofia sa gitna ng sala, eksaktong gaya ng nasa larawan. May dugo sa kanyang braso, ngunit napansin ko agad ang maliit na surgical blade na nasa tabi niya. Masyadong maingat ang pagkakahiwa, isang sugat na sapat lang para magmukhang madugo, pero hindi nakamamatay. Valeria, ang kanyang boses ay tila isang bulong ng isang naghihingalong biktima. Bakit mo ito ginawa? Ang bata, ang anak namin ni Eduardo. Wala siyang kasalanan. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Humakbang ako palapit sa kanya, hindi para tumulong kundi para tignan siya ng mas malapit. Sofia, masyadong luma na ang script mo. Sa dami ng budget na nakuha mo kay Eduardo, hindi mo man lang nagawang kumuha ng magaling na acting coach. Biglang bumukas ang pinto sa likuran ko. Pumasok si Eduardo, hingal na hingal, at ang kanyang mukha ay punong-puno ng galit nang makita ang eksena. Valeria, hayop ka. Pati ba naman ang bata sasaktan mo? Isang demonyo ka talaga. Mabilis siyang lumuhod sa tabi ni Sofia. Niyakap ito ng mahigpit habang tinititigan ako ng may pandidiri. I will make sure you rot in jail for this. Tatawag ako ng media, ipapahiya kita sa buong mundo. Tumayo ako ng tuwid, ang aking mga kamay ay nasa loob ng bulsa ng aking suit. Go ahead, Eduardo. Tawagan mo ang lahat. Pero bago mo gawin yan, baka gusto mong tignan ang maliit na itim na device sa ibabaw ng chandelier. Sabay silang napaangat ng tingin. Doon nakatago ang isang high-definition 360-degree camera
na direktang nakalink sa isang cloud server na hindi nila kayang i-hack. Ang camera na yon ay nag-record ang lahat simula nang pumasok si Sofia rito kanina. Simula sa paglalabas niya ng blade mula sa bag niya hanggang sa pag-aayos niya ng anggulo para magmukhang aesthetic ang kanyang pagdurusa. Paliwanag ko sa isang boses na kasing talim ng labaha. And Eduardo, the moment you stepped in and started accusing me without checking the facts, you just confirmed your conspiracy to frame me. That's another criminal case, by the way. Nawalan ng kulay ang mukha ni Eduardo. Ang kanyang mga kamay na kanina ay nakayakap kay Sofia ay dahan-dahang bumitaw. Si Sofia naman ay biglang tumayo mula sa pagkakahiga. Ang kaninang naghihingalo na biktima ay biglang naging isang mabangis na hayop. You bitch, akala mo ba mananalo ka? Sa tingin mo ba hahayaan kitang makuha ang lahat habang ako ay wala? Sigaw ni Sofia. Wala na ang kanyang pa-victim na boses. Eduardo, gawin mo ang sinabi ko. Sabihin mo sa pulis na tinakot ka niya. Tumahimik ka, Sofia? Sigaw ni Eduardo sabay tayo at layo sa kanya. Huwag mo akong idamay sa kabaliwan mo, Valeria love. Hindi ko alam na ganito ang gagawin niya. Maniwala ka, napilitan lang ako. Ang mabilis na pagpapalit ng kampo ni Eduardo ay hindi na bago sa akin. Isa siyang linta na laging kumakapit sa kung sino ang may hawak ng alas. Too late, Eduardo, sabi ko habang naririnig ang papalapit na tunog ng siren ng pulis sa ibaba. Ang bawat haginit ng sirena ay tila musika sa aking pandinig. Ang aking abogado ay nasa labas na kasama ang mga pulis. At Sofia, regarding your pregnancy, Attorney Santos just received the verification from the Singapore clinic. It turns out the cancer treatment was actually a series of aesthetic procedures and a very expensive fabrication of medical records. You were never pregnant, Sofia. You just used a pillow and some hormones to manipulate this idiot. Napatulala si Eduardo. Tumingin siya sa tiyan ni Sofia pagkatapos ay sa akin at muling bumalik kay Sofia. Ano, niloko mo ako? Ang lahat ng perang ibinigay ko sa iyo. Ang penthouse na ito, para sa wala. Sa sandaling iyon, ang katahimikan sa penthouse ay nabasag ng marahas na pagpasok ng mga otoridad. Ngunit bago pa man nila mahawakan ang dalawa, lumapit ako kay Sofia at bumulong sa kanyang tainga. The difference between you and me, Sofia, is that I don't need to bleed to get what I want. I just need to think. Habang pinuputan ng posas ang dalawa, naramdaman ko ang isang matinding bugso ng kaginhawaan. Ngunit bago sila tuluyang mailabas, isang pulis ang lumapit sa akin at may inabot na isang maliit na recorder na nakita sa bag ni Sofia. Ma'am, baka gusto niyo itong pakinggan. Mukhang may kausap siya bago kayo dumating, sabi ng pulis. Pinindot ko ang play button. Isang boses ng lalaki ang narinig ko sa kabilang linya, isang boses na pamilyar, pero matagal ko nang kinalimutan. Siguraduhin mong makuha ang pirma niya bago siya mamatay, Sofia. Kapag nasa atin na ang VNE, wala nang makakapigil sa atin. Nanigas ang aking buong katawan. Ang boses na iyon ay ang boses ng aking kapatid na si Gabriel, na akala ng lahat ay namatay na sa isang aksidente 10 taon na ang nakalilipas. Ang boses na iyon ay tila isang multo na humahawak sa aking leeg, malamig at mapanira. Gabriel, ang pangalang nakaukit sa isang marmol na lapida sa aming family mausoleum. Ang kapatid kong iniyakan ko ng 10 taon, ang lalaking akala ko ay biktima ng isang malagim na aksidente sa dagat ay buhay, at mas masahol pa siya ang arkitekto ng aking paghihirap. Naramdaman ko ang panginginig ng aking mga kamay, ngunit agad ko itong ikinuyom. Hindi ngayon. Hindi sa harap ng mga pulis na kasalukuyang inalalayan ng dugo ang si Sofia at ang nagmamakaawang si Eduardo. Pinindot kong muli ang butones ng recorder, hinahayaan ang bawat kataga na tumimo sa aking isipan hanggang sa maging kasing talas ito ng balisong. Valeria, let's go. Masyado nang magulo rito, bulong ni Attorney Santos habang hawak ang aking siko. Ang mga pulis na ang bahala sa kanila. Kailangan nating ayusin ang tungkol sa balitang ito. Tumingin ako kay Sofia na ngayon ay pinuputan na ng posas. Wala na ang kanyang maskara ng pagiging biktima. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik puno ng tagumpay sa kabila ng kanyang pagkakaaresto. You think you won, Valerian? Asik niya habang dumadaan sa harap ko. You're just a puppet in a bigger game. Ang akala mong katarungan ay simula lang ng iyong katapusan. Hindi ko siya sinagot ng salita. Sa halip, lumapit ako sa kanya ng sapat para maramdaman niya ang aking hininga. Sofia, ang mga puppet ay may tali. Ngunit ang mga reyna may corona
at ang koronang hinahangad niyo nakabaon na sa ilalim ng talampakan ko, sa isang iglap na wala ang tapang sa kanyang mukha. Isang malakas na tulak mula sa pulis ang nagpabilis sa kanyang paglakad palabas ng penthouse. Sumunod si Eduardo na parang isang basang sisiw pilit na tumitingin sa akin nagbabaka sakali ng isang huling pagkakataon ng awa. Ngunit tinalikuran ko siya. Ang emosyong nararamdaman ko para sa kanya ay wala na ni galit ay hindi na siya karapat-dapat. Pagkaalis ng mga otoridad ang katahimikan ng penthouse ay tila naging isang mabigat na kumot. Umupo ako sa sofa ang recorder ay nakalagay sa ibabaw ng lamesang kristal. Attorney, how is this possible? Tanong ko habang nakatitig sa kawalan. Nakita natin ang katawan ni Gabriel noon. We had a DNA test, di ba? The test was facilitated by your father's old associate, si Don Manuel, seryosong sagot ni Attorney Santos. But looking back, Manuel was also the one who benefited when Gabriel's debts were cleared after his death. Valeria, if Gabriel is alive, he's not just coming for the money, he's coming for revenge. He always hated how your father trusted you more than him. Isang mahabang buntong hininga ang kumawala sa akin. Ang pagtataksil ni Eduardo ay isang sugat sa balat madaling gamutin. Ngunit ang pagtatraidor ng sariling dugo, iyon ay laso na dumadaloy sa puso. Fine, Gabriel, attorney. I don't care how much it costs. Use every private investigator we have. Gusto kong malaman kung nasaan siya bago pa siya makagawa ng susunod na hakbang. Utos ko ang aking boses ay muling bumalik sa pagiging matatag at lohikal. Already on it, ma'am, pero may isa pang problema, sabi ni Attorney Santos habang binubuksan ang kanyang tablet. The board members are starting to receive anonymous emails. Someone is leaking the company's internal vulnerabilities. They're trying to crash the stock price para makagawa ng isang hostile takeover. Tumayo ako at lumakad patungo sa malaking bintana na nakaharap sa mga ilaw ng Makati. Ang lungsod ay tila isang dagat ng mga bituin, ngunit sa ilalim nito ay mga pating na naghihintay ng pagkakataon. They want to fight, then I'll give them a war. Attorney, call a press conference for tomorrow morning. We're not just going to defend, we're going to attack. Pag-alis ni attorney, naiwan akong mag-isa sa malawak na silid. Ang tanging naririnig ay ang mahinang ugong ng aircon at ang tibok ng aking sariling puso. Nilapitan ko ang isang lumang painting ng aming pamilya na nakasabit sa dingding. Hinaplos ko ang mukha ni Gabriel sa larawan. Bakit kuya, bulong ko sa hangin? Ipinagluksa kita, ipinagtanggol ko ang pangalan mo. Biglang tumunog ang intercom ng penthouse. Isang hindi pamilyar na boses ang narinig ko tila galing sa lobby. Ma'am Valeria, may package po rito para sa inyo. Urgent daw po mula sa old friend. Iakyat mo yung maikli kong sagot. Makalipas ang ilang minuto, isang maliit na box ang iniwan sa harap ng aking pinto. Dahan-dahan ko itong binuksan. Sa loob walang bomba o lason. Ang naroon ay isang lumang silver cufflink, ang cufflink na suot ni Gabriel noong gabing mawala siya. At sa ilalim nito ay isang piraso ng papel na may sulat kamay na kilalang kilala ko. The throne looks heavy on you, little sister. Let me lighten the load. See you at the gala. Nalamig ang aking buong pagkatao. Ang anibersaryo gala ay sa loob ng 2 araw. At sa sandaling iyon, naramdaman ko ang isang presensya sa aking likuran, tila may nagmamasid mula sa dilim ng balkonahe. Ang marahang pagpihit ng sliding door ay lumikha ng isang mahinang tunog sa gitna ng katahimikan. Lumingon ako nang mabilis ang aking puso ay tumitibok ng marahas. Sa gitna ng dilim ng terrace, isang anino ng isang lalaki, ang nakatayo ang kanyang silhouette, ay pamilyar na pamilyar. Habang ang liwanag ng buwan ay tumatama sa isang mukhang dapat ay matagal nang naging abo. Ang liwanag ng buwan sa labas ay tila naging isang matalim na kutsilyo na humahati sa dilim ng terrace. Nakatayo ang anino sa tapat ng sliding door, ang kanyang postura ay hindi may kakailang kay Gabriel, ang kapatid na dapat ay matagal nang nakahimlay sa ilalim ng lupa. Ang kanyang mga balikat ay mas malapad, ang kanyang tindig ay mas matigas, at ang kanyang presensya ay naglalabas ng isang aura ng puot na hindi kayang pantayan ng kahit sinong taong nakaharap ko na. You haven't changed, Val. Palagi kang may hawak na alas. Ang boses niya ay malalim, bahagyang paos at puno ng sarkasmo. Hindi ako umatras. Ang aking mga binti ay tila nakabaon sa sahig matatag. Akala ko ba ay patay ka na, Gabriel? O baka naman ang bangkay na nakita namin ay isa ring palabas, katulad ng mga drama ni Sofia. Bahagyang humakbang ang anino papasok sa liwanag.
Ang mukha niya ay may pilat na humahaba mula sa kanyang panga hanggang sa kanyang leeg, isang marka ng isang buhay na puno ng karahasan. Hindi ito ang kapatid na nakilala ko. Ito ay isang taong binuo ng galit. Patay na ang Gabriel na kinalakihan mo. Sagot niya habang dahan-dahang lumalapit sa mesa kung saan nakapatong ang recorder. Ang Gabriel na nandito ngayon ay ang bunga ng lahat ng pagkakamali ng ating ama. Ang lahat ng hirap na dinanas ko sa ibang bansa habang ikaw ay nagpapakasasa sa karangyaan ng VNE, ito ang kabayaran. Kabayaran, matigas kong sagot. Nilustay mo ang mana mo sa sugal at bisyo, Gabriel. Hindi kami ang may kasalanan sa naging buhay mo. At huwag mong gamitin si Sofia para saktan ako dahil lang sa inggit mo. Tumawa siya, isang tawang puno ng pait. Inggit, hindi ako nainggit sa isang reynang nakaupo sa isang trono ng mga kasinungalingan. Gusto ko lang bawiin ang lahat ng nararapat sa akin. At ang gala iyon ang magiging huling gabi ng VNE Corp sa ilalim ng iyong pangalan. Mabilis siyang humakbang patungo sa akin. Ang bawat galaw niya ay kalkulado. Inaasahan ko na isang pag-atake, ngunit huminto siya, ilang pulgada ang layo sa aking muka. Naamoy ko ang halong sigarilyo at mamahaling pabango na tila sumasakal sa aking paghinga. See you at the gala, little sister, bulong niya bago mabilis na lumabas sa balkonahe at nawala sa dilim ng gabi parang isang usok na tinangay ng hangin. Naiwan akong nakatayo sa gitna ng sala. Ang aking puso ay tumitibok ng mabilis, hindi sa takot kundi sa galit. Hindi ko nahahayaan na muling kontrolin ng sino man ang buhay ko. Kinaumagahan maaga akong nagtungo sa opisina. Hindi ako pumunta para magtago. Pumunta ako para maghanda ng giyera. Tinawag ko ang aking security team at ang pinakamagaling na IT expert ng kumpanya. I want the entire security system of the gala venue overhauled, utos ko sa kanila. Maglagay kayo ng facial recognition at thermal scanners. At Attorney Santos, gumawa ka ng draft ng hostile takeover defense na nakabase sa bagong ebidensya ng korporasyon. Gabriel is back and he is working with external hedge funds to crash our stocks. Ma'am, kung lalabas tayo sa publiko tungkol kay Gabriel, magdudulot ito ng panic sa mga investors. Babala ni Attorney Santos. Exactly, sagot ko habang nakatingin sa chart ng stock market na unti-unting bumababa. Gagamitin natin ang panic na yon. If he wants to play with the stock price, let's give him a crash he won't forget. Hahayaan nating bumaba ang stocks at sa araw ng gala, bibilihin natin ang lahat ng shares na ibinenta ng mga natatakot na investors gamit ang personal kong pondo. We will consolidate the company under my direct ownership. Wala ng board of directors na pwedeng diktahan ni Gabriel. Ang bawat oras ng araw ay ginugol ko sa pag-aayos ng bawat detalye. Hindi lang ito tungkol sa pera, ito ay tungkol sa pagpapakita kay Gabriel na ang maliit na kapatid na akala niya ay mahina ang siya na ngayong nagpapatakbo ng buong laro. Gabi na nang makatanggap ako ng tawag mula sa isang anonymous na numero. Valeria, your clothes for the gala are ready, sabi ng boses sa kabilang linya. Isang boses na alam kong galing kay Gabriel. Sana magustuhan mo ang regalo ko sa iyo. It's a dress that will make you look perfect. Habang pinapanood mong gumuho ang lahat, binabaan ko siya ng telepono at tumingin sa malaking salamin ng aking office. Alam ko ang laro niya, gusto niyang maging sentro ng atensyon ng aking hitsura para makagawa siya ng kaguluhan sa dilim. Let him come, bulong ko sa sarili habang tinitignan ang aking refleksyon na puno ng determinasyon. Sa gala na ito, hindi lang isa ang mabubunyag. Lahat ng lihim na binuo nila sa dilim, ilalabas ko sa ilalim ng liwanag. Ang gabi ng gala ay dumating na may kasamang mabigat na hangin, tila isang bagyong nagbabadyang tumama sa gitna ng Makati. Ang ballroom ay puno ng mga taong nakasuot ng mamahaling alahas, at mga ngiting pilit ang mga taong ang katapatan ay nakadepende lamang sa kung sino ang may pinakamalaking hawak na pondo. Suot ko ang isang simpleng puting gown na gawa sa seda. Ang disenyo ay malinis matalim at walang anumang dekorasyon na maaaring pagtaguan ng kahit anong patibong. Pagpasok ko pa lang sa venue, naramdaman ko na ang mga matang nakamasid, mga matang puno ng pag-aalinlangan at paghihintay kung kailan ako babagsak. Valeria, you're here, bati ng isang investor na halatang nag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Balita namin ay may mga problema sa internal management ng VNE. Ngumiti ako, isang ngiting hindi umabot sa aking mga mata. Problema hindi, sir. Restructuring ang tawag doon.
At sa pagtatapos ng gabing ito, mas magiging matatag ang kumpanya kaysa dati. Hindi ako tumigil sa pakikipag-usap. Lumakad ako patungo sa gitna ng stage, ang bawat hakbang ko ay sinasabayan ng mahinang ugong ng mga tao sa loob. Doon sa sulok ng ballroom nakita ko si Gabriel. Nakasuot siya ng isang mamahaling tuxedo, nakatayo sa tabi ng mga taong dati ay mga loyal na kaalyado ng aking ama. Ang kanyang mukha ay puno ng pait na nagtatago sa ilalim ng isang mapagkunwaring pagngiti. Ladies and gentlemen, panimula ko ang aking boses ay malinaw na umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Ngayong gabi ang ating anibersaryo ay hindi lamang pagdiriwang ng nakalipas. Ito ay simula ng isang bagong yugto. Marami ang nagtataka kung nasaan ang ating dating CEO. Siya ay wala rito dahil sa mga kasong kanyang kinakaharap. Narinig ko ang bulong-bulungan sa paligid. Nakita ko ang pagkunot ng noo ni Gabriel. Hindi niya inaasahan na direktang babanggitin ko ang tungkol kay Eduardo. Ngunit hindi lang si Eduardo ang problema. Dagdag ko ang aking mga mata ay nakapako kay Gabriel. Sa nakalipas na mga linggo, may mga taong sumubok na pabagsakin ang ating kumpanya sa pamamagitan ng pagmanipula ng ating stock prices at pagpapakalat ng maling impormasyon. Isang hostile takeover na pinangunahan ng isang taong akala natin ay matagal nang wala sa mundong ito. Biglang tumahimik ang buong silid. Si Gabriel ay hindi na nakangiti. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang baso, ang mga ugat sa kanyang leeg ay tila pumuputok. Valeria, tama na ang palabas na boses ni Gabriel na narinig ng mikropono sa malapit na hilan upang lumingon ang lahat sa kanya. Naglakad siya patungo sa stage, ang kanyang tindig ay puno ng galit na hindi na niya kayang itago. Kung gusto mong mamatay ang kumpanyang ito, huwag mo kaming idamay. Hindi ako ang sumusubok na pumatay sa kumpanya, Gabriel. Sagot ko habang unti-unting lumalapit sa kanya. Ikaw ang gumagawa nito at sa harap ng lahat ng narito mayroon akong ipapakita. Pinindot ko ang aking tablet. Ang screen sa likuran ay hindi nagpakita ng stock charts, kundi ang isang real-time transaction record. Ito ay ang listahan ng lahat ng shares na binili ko sa nakalipas na 24 na oras. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin nito, Gabriel? Tanong ko habang nakatingin sa niya ng diretso. Habang abala ka sa pagmanipula ng stock market para bumaba ang halaga ng shares, ako ang tahimik na bumibili ng bawat piraso nito. Ang kumpanyang ito ay hindi na pag-ari ng board. Ito ay pag-ari na natin ng aking personal na investment. Namutla si Gabriel. Ang kanyang mga kaalyado ay dahan-dahang lumalayo sa kanya, natatakot na madamay sa kanyang pagkatalo. Imposible, wala kang ganyang kalaking pondo. Maliit na halaga para sa isang kapatid na nakalimot sa kanyang utang na loob. Sagot ko bago tumawag sa security. Security, pakilabas ang taong ito. He is no longer a shareholder and he is certainly not welcome here. Habang pinuputa ng seguridad si Gabriel, nakita ko ang pagbagsak ng kanyang mundo. Walang sigaw, walang pagmamakaawa. Ang lalaking nakatayo sa harap ko ay hindi na ang multong kinatatakutan ko. Siya ay isa na lamang talunang tao na daladala ang bigat ng kanyang sariling kasamaan. Paglabas nila, ang ballroom ay nabalot ng isang kakaibang katahimikan. Tumingin ako sa paligid. Ang mga tao ay nakatingin sa akin nang may halong pagkamangha at takot. Alam nila na mula ngayong gabi hindi na ako ang babaeng martir na kilala nila noon. Ngunit sa gitna ng aking tagumpay, naramdaman ko ang isang matalim na kirot sa aking dibdib. Ang lahat ng ito, ang pera, ang kapangyarihan, ay nakuha ko, ngunit kapalit nito ay ang pamilyang matagal ko nang inasam na makapiling. The show is over. Bulong ko sa aking sarili habang binababa ang mikropono. Now it's time to build something that is actually worth fighting for. Matapos ang marahas na pagpapaalis kay Gabriel, ang ballroom ay tila naging isang cathedral ng katahimikan. Ang mga bisita na kanina lang ay mga pating na nag-aabang ng pagbagsak ng aking kumpanya ay ngayon ay mga tupa na naghihintay ng aking susunod na utos. Sa bawat paglingon ko, nakikita ko ang pag-iwas ng kanilang mga mata, ang takot na dulot ng isang babaeng hindi nagpapadala sa emotion. Pagkatapos ng maikling talumpati, hindi na ako nanatili para sa mga pilit na pagbate. Naglakad ako palabas ng venue, ang aking puting gown ay tila isang bandila ng tagumpay sa gitna ng gabi. Pagdating ko sa aking sasakyan, doon ko lamang pinayagan ang aking sarili na huminga ng malalim. Ang bawat kalamnan sa aking katawan ay naninigas pagod sa lahat ng tensyon. Ma'am Valeria, diretso na po ba tayo sa bahay? Tanong ng aking driver na si Mang Jose.
Hindi Mang Jose, dalhin mo ako sa mausoleum ng ating pamilya. Sagot ko habang nakatingin sa labas ng bintana. Ang mga ilaw ng lungsod ay mabilis na naglalabuan sa aking paningin. Ang mausoleum ay payapa malayo sa ingay ng tagumpay at paghihiganti. Habang naglalakad ako sa damuhan, naramdaman ko ang lamig ng hangin sa aking mukha. Tumigil ako sa harap ng lapida ni Gabriel, ang pangalang inukit sa bato bilang alaala ng isang kapatid na akala ko ay mabuti. Nakamit ko na ang lahat, kuya. Bulong ko habang hinahaplos ang malamig na marmol. Nakuha ko ang kumpanya na paalis ko na ang mga taong nagtaksil sa akin. Ngunit bakit tila mas mabigat ang nararamdaman ko ngayon? Hindi ko na kailangan ng sagot mula sa bato. Ang totoo, ang paghihiganti ay isang pagkaing hindi nakakabusog. Pinapatay lang nito ang gutom sa sandaling iyon, ngunit nag-iiwan ng mapait na lasa sa lalamunan. Ang VNE Corp ay akin, ngunit ang mga taong nakapaligid sa akin ay mga taong takot, hindi mga taong nagmamahal. Habang naglalakad ako pabalik sa sasakyan, nakita ko ang isang figura na nakatayo sa dilim. Hindi ito si Gabriel, si Attorney Santos. Ma'am, alam kong kailangan niyo ng katahimikan. Sabi niya nang hindi lumalapit. Pero may kailangan kayong makita. Matapos ang gala, nakatanggap kami ng access sa personal na safe ni Gabriel na naiwan sa isang storage unit sa Cavite. Inabot niya sa akin ang isang lumang litrato at isang sulat na gawa sa papel na kupas na. Bago pa man ang lahat. Val, ang tatay ninyo ay may iniwan para sa inyong dalawa. Hindi pera, hindi kumpanya. Isang liham na nagsasabing ang VNE Corp ay hindi para sa isa, kundi para sa pagkakaisa ninyong magkapatid. Ang kasakiman ay bunga ng ating pagkukulang na iparamdam sa isa't isa ang halaga ng pamilya. Binasa ko ang liham. Ang bawat salita ni tatay ay tila isang saksak sa aking puso. Si Gabriel ay nagalit dahil pakiramdam niya ay inagaw ko ang atensyon ng aming ama at ako naman ay naging bulag sa kanyang sama ng loob dahil abala ako sa pagpapatunay ng aking sarili. Mali tayong lahat, mahinang sabi ko. Val, hindi pa huli ang lahat, sagot ni Attorney Santos. Gabriel is in custody, but he has nowhere to go. Maaari mong gamitin ang kapangyarihan mo para sa hustisya o maaari mong gamitin ito para sa paghilom. Tumingin ako sa malayo. Ang aking isipan na laging nakatutok sa logic at estratehiya ay nagsimulang magbago. Ang laban ay tapos na, ngunit ang paglalakbay ng aking kaluluwa ay nagsisimula pa lamang. Sa gitna ng gabi, nagdesisyon ako. Hindi ko siya patatawarin dahil lang sa gusto ko, kundi dahil iyon ang paraan para tuluyan ko nang mapalaya ang aking sarili mula sa anino ng nakaraan. Attorney, ihanda mo ang lahat ng kailangan para sa pagbisita ko sa kanya sa kulungan bukas. Gusto kong makita ang kapatid ko, hindi ang kaaway ko. Sumakay ako sa sasakyan at sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, hinayaan ko ang aking sarili na umiyak, hindi dahil sa pait ng traidor, kundi dahil sa pagkilala na ang tunay na lakas ay wala sa pagbagsak ng iba, kundi sa pagpili na maging mas mabuti kaysa sa kanila. Ang araw ng pagbisita ko sa kulungan ay puno ng isang kakaibang tension na hindi ko pa naranasan. Walang mga camera, walang mga board member, at walang mga dokumentong legal na kailangang pirmahan. Tanging ako lang at ang isang maliit na kwarto kung saan nakaupo si Gabriel. Ang kanyang dating makisig na pangangatawan ay nababalot na ngayon ng kulay kahel na damit ng bilanggo. Nang pumasok ako, dahan-dahan siyang nag-angat ng tingin. Ang kanyang mga mata ay wala na ang talim ng puot. Sa halip, nakita ko ang isang lalaking pagod na sa pakikipaglaban. Bakit ka nandito, Val? Tanong niya, ang boses ay mahina, halos pabulong. Dapat ay nagdiriwang ka na sa iyong trono. Umupo ako sa tapat niya, iniwan ang lahat ng aking proteksyon sa labas ng pintong bakal. Hindi ako nandito para sa trono, Gabriel. Nandito ako para sa kapatid ko. Inilapag ko sa mesa ang litratong nakuha ko. Mula sa safe ang litrato naming dalawa. Noong bata pa kami sa harap ng mansyon, bago pa man maging komplikado ang lahat dahil sa pera at ambisyon. Nakita ko ang pagkurap ng kanyang mga mata. Tinitigan niya ang larawan ng matagal at sa unang pagkakataon, nakita ko ang pagbagsak ng kanyang mga balikat. Akala ko nakalimutan mo na ako. Akala ko mas pinili mo ang kumpanya kaysa sa pamilya natin. Ako ang nakalimot, Gabriel. Masyado akong naging abala sa pagpapatunay na karapat-dapat ako sa tiwala ni tatay, kaya nakalimutan kong may kapatid akong kailangan din ng atensyon niya. Sagot ko, ang aking boses ay puno ng katotohanan.
Pero hindi nito binibigyang katwiran ang ginawa mong pagtaksil. You tried to destroy me. You used people like Sofia and Eduardo to hurt me. Yumuko siya, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Dahil yun lang ang paraan para mapansin mo ako, I wanted to hurt you so you would feel what I felt, yung pakiramdam na naiwan sa dilim. Sa sandaling iyon, ang galit na matagal nang nanahan sa aking dibdib ay nagsimulang maglaho. Napagtanto ko na ang aming gyera ay bunga lamang ng dalawang pusong parehong naghahanap ng pagpapahalaga sa maling paraan. Hindi ko maibabalik ang 10 taon, Gabriel. At hindi ko mabubura ang mga kasalanan mo sa batas, sabi ko habang inilalabas ang isang dokumento mula sa aking bag. Pero bilang may-ari ng V&E Corp, may kapangyarihan akong magrekomenda ng ibang paraan ng pagbabayad sala. Sa halip na habambuhay na pagkakakulong, bibigyan kita ng pagkakataong magtrabaho sa ilalim ng isang rehabilitation program na itatayo ko. You will work to pay back every centavo you tried to steal. You will build, not destroy. Tumingin siya sa akin, gulat na gulat. Bakit mo ginagawa ito? Dahil ito ang gusto ni tatay mo, sagot ko habang tumatayo na. To build, not to destroy. Gabriel, ito ang huling pagkakataon mo. Kung tatanggihan mo ito, hahayaan na kita sa batas. Pero kung tatanggapin mo, sisimulan nating ayusin ang nasira nating relasyon, hindi bilang magkaaway, kundi bilang magkapatid na may utang sa isa't isa. Hindi agad siya sumagot. Ang katahimikan sa loob ng kwarto ay tila isang pagsusuri ng kanyang sariling konsensya. Pagkalipas ng mahabang minuto, dahan-dahan siyang tumango, ang mga luha ay nagsisimulang pumatak sa kanyang mga pisngi. I'm sorry, Val. I'm so sorry, din bulong niya. I know, sagot ko, at sa unang pagkakataon matapos ang isang dekada, ramdam ko ang tunay na bigat na nawala sa aking dibdib. Paglabas ko ng bilangguan, ang sikat ng araw ay tumama sa aking mukha. Napakainit, napakaliwanag. Hindi ko pa man nakukuha ang lahat ng sagot sa buhay. Alam ko na sa sandaling iyon, nahanap ko ang tunay na kahulugan ng tagumpay. Hindi ito ang pagkatalo ng aking mga kalaban. Ito ay ang kakayahang magpatawad ng hindi nawawala ang aking dignidad. Habang naglalakad ako patungo sa aking sasakyan, tumunog ang aking telepono. Isang mensahe mula sa isang hindi inaasahang tao, si Eduardo. I heard about what you did for your brother. You're different, Val. Mas malakas ka kaysa sa inaakala ko. I wish I had seen that before. Goodbye, Valeria. Binura ko ang mensahe. Wala na ang puot. Wala na ang alaala. Ang tanging natitira ay ang kinabukasan na ako mismo ang magtatakda. Ang paglipas ng panahon ay tila isang marahang agos ng tubig na nagtatanggal sa mga bakas ng dumi sa pampang ng aking buhay. Isang taon na ang nakalilipas mula noong gabing gumuho ang lahat ng kasinungalingan sa V&E Corp. Ngayon ang gusali ng kumpanya ay hindi na lamang isang simbolo ng kapangyarihan, kundi isang pundasyon ng pagbabago. Nakatayo ako sa aking opisina, ang bintana ay nakabukas, hinahayaan ang simoy ng hangin mula sa Makati na pumasok. Sa aking mesa ay nakapatong ang isang simpleng frame, isang litrato naming magkapatid ni Gabriel sa isang outreach program na pinapatakbo ng aming kumpanya para sa mga pamilyang nangangailangan. Hindi na siya ang taong puno ng puot. Ngayon siya ay isa sa mga pinakadedikadong empleyado na bumabawi sa bawat pagkakamaling nagawa niya sa ilalim ng aking paggabay. Hindi naging madali ang lahat. Ang pagpatawad ay hindi isang desisyong ginawa sa isang gabi, kundi isang pangako na pinaninindigan ko tuwing umaga. Tumingin ako sa labas, nakita ko ang mga tao sa ibaba, ang bawat isa ay abala sa kanilang sariling mga laban, sa sarili nilang mga pangarap. Naisip ko si Eduardo, nabalitaan ko sa mga balita, na siya ay nasa isang probinsya na lamang nagtatrabaho sa isang maliit na negosyo, malayo sa karangyaan at kapangyarihan na dati niyang inaabuso. Hindi ko na siya kinamumuhian. Sa katunayan, nagpapasalamat ako sa kanya. Kung hindi dahil sa kanyang pagtataksil, hindi ko malalaman kung gaano kalalim ang kakayahan kong bumangon. Siya ang naging mitya para makikita ko ang tunay na lakas na matagal nang natutulog sa aking pagkatao. Lumapit sa akin si Attorney Santos, bitbit ang huling dokumento para sa taon. Ma'am, lahat ng reports ay maayos na. V&E is at its peak. Ano ang plano ninyo para sa susunod na quarter? Ngumiti ako, isang ngiting totoo, payapa at puno ng kumpiyansa. Gusto kong mag-focus tayo sa pagpapalawak ng scholarships para sa mga kababaihang tulad ko noon, yung mga akala nilang ang tanging halaga nila ay ang maging anino ng ibang tao. It's time they realize that they are the architects of their own fate.
Paglabas ng abogado, naiwan akong mag-isa. Kinuha ko ang aking coat at naglakad palabas. Ngayong gabi may lakad ako hindi para sa isang business meeting o gala kundi para sa isang simpleng hapunan kasama ang aking kapatid. Habang naglalakad ako sa lobby ng gusali, tumigil ako saglit sa tapat ng malaking salamin. Hindi na ako ang babaeng nakatali sa expectations ng iba, hindi na ako ang babaeng naghihintay ng pagmamahal mula sa taong hindi marunong magbigay nito. Ako ay si Valeria, isang babaeng nasaktan nagkamali at nasubok ng apoy ngunit lumabas na mas matatag, mas matalino at mas malaya. And Manbuatya ay hindi perpekto. Magkakaroon pa ng mga unos sa hinaharap, ngunit hindi na ako natatakot. Dahil alam ko na sa bawat pagsubok ang pinakamalakas na sandata ko ay hindi ang aking yaman o posisyon. Ang pinakamalakas na sandata ko ay ang aking kakayahang piliin, ang sarili ko, ang aking dangal, ang aking integridad, at ang aking pagkatao. Sa huling pagkakataon, lumingon ako sa reflection ko. You survived, bulong ko sa aking sarili. Humakbang ako palabas ng pinto patungo sa isang kinabukasan na akin at akin lamang. Ang bawat hakbang ko ay matatag, ang bawat hininga ko ay malaya. Ang nakaraan ay tapos na, ang sugat ay hilom na, at ang Reyna ay narito na hindi para maghari sa iba, kundi para pamunuan ang sarili niyang kapalaran ng may pagmamahal at kapayapaan.